Parang awa niyo na, huwag niyo po akong saktan. Tumakas na tayo habang wala pa sila. Hindi dapat umiiyak ang isang lalaki. Sa landas tungo sa paglinang ng kakayahan at pagkakataon ng isang individual, mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamilyang kinabibilangan nito o ng pamayanan at komunidad, kung saang lalaki ang isang bata at depende sa pagmamahal at aruga o sa pagmamalupit kung paanong mahuhubog ang isang tao. Ito ang karaniwan sa paniniwala ng marami. Ngunit may ilang tagpo kung saan nakadepende sa pagpapasya ng isang individual kung ano nga ba ang landas na kanyang tatahakin. Ating tunghayan ang kwentong tampok natin sa araw na ito. Karanasan ito ni Pepe. Taong 1960 sa isang bayan sa Southern Mindanao. Magandang araw po sa inyo, narrator, at sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig. Ipagpaumanhin niyo po kung may mali sa mga pagtatagalog ko sa liham na ito. Medyo hindi po talaga kasi akong sanay sa wikang ito at lumaki at nagkaisip po ako sa aming lugar. Sana po ay kayo na ang bahalang mag-ayos nitong kwento ko para sa mas maayos na pakikinig ng ating mga kalakbay. Kwento ko lang po sana itong aking maikling karanasan patungkol sa mga nilalang ng dilim na mas kilala natin sa tawag na aswang. Ibig ko lamang po sanang maipaabot sa mga kalakbay natin ang aking bersyong kwentong aswang na naganap mismo sa aming baryo noong kabataan ko po. Bitoy, bilisan mo na dyan. Panay ka kasi laro eh. Sabi ko naman sa'yo, mapapagalitan tayo nila tiya kapag ginabi na naman tayo ng uwi sa bahay. Kung bakit kasi imbis na tulungan mo ko sa paglilinis doon sa bahay ni Don Mariano, panay paglalaro ang ginagawa mo. Wika ako kay Bitoy. Hapon ng Biyernes noon. Kakatapos ko lang nitong maglinis ng buong bakuran ng bahay ni Don Mariano, isang mayamang matanda sa aming lugar. Maswerte kaming pinapayagang kami nitong manilbihan sa kanilang mansyon, kapalit ang ilang sentimo at ang mga makakain. Kaya lang po itong pinsang ko na si Bitoy ay naubos ang oras sa paglilibang at paninirador ng mga ibon na doon naglalagi sa matatayog at mayayabong na puno ng mangga sa loob ng bakuran nila Don Mariano. Wala na po akong mga magulang. Hindi ko na alam kung nasan sila. Basta isang araw, iniwan ako kila tiya at hindi nang bumalik pa. Habang itong si Bitoy naman po ay iniwan kila Tia Rosa dahil sa kailangan magtrabaho sa malayo ng mga magulang niya. Lahat po ng kita namin doon ay ibinibigay namin sa tiyahin ko. Walang matitira sa amin, kaya mas sinusulit na lamang namin sa mga pagkaing ibinibigay ng mga katulong sa mansyon. Kapag oras ng pananghalian, sinisigurado kong mapupuno yung tiyan ko, at kapag merienda naman, nagbubulsa ako ng mga tinapay na kinakain naman namin sa daan. Ganito lamang po ang buhay namin noon. Bagamat binatilyo na po, parang mga bata pa din kami kung ituring ni Tia Rosa. Palaging nakakagalitan at napapalo. Takot kaming pareho sa kanya. At kapag nakakalabas na nga lang kami ng baryo, doon kami nakakaramdam ng kalayaan. Kaya naman hindi ko rin masisi itong pinsan ko. Alam mo, Pepe, hindi naman malalaman ni Don Mariano at ng mga tao sa mansyon kung hindi natin nalinis lahat. Saka naisip mo ba kung gaano kalit ang binabayad nila sa dami ng gawain? Kaya dapat minsan maging mautak din tayo para hindi tayo nalalamangan. Ito po ang pangangatuwiran sa akin ni Bitoy. Pero ang punto ko lamang, kung sana nga tinulungan ako, hindi sana kaming inabot ng ganong oras sa pag-uwi. Halos magagabi na at naglalakad lamang kami sa isang liblib na daan na walang kabayan pauwi sa aming baryo. Ang mas lalong ikinakabahala ko ay ang katotohanang mainit po ang usapin ng aswang at mga nangunguha ng tao doon sa amin. Kaya hindi ko po alam kung anong gagawin
kung sakaling kami ang matsyempuhan. Kaya naman po sobrang ingat ko noon habang naglalakad kaming pauwi. Pero itong pinsang kong si Bitoy, parang walang pakialam. Pakanta-kanta pa at nagbabato ng kung ano-ano sa kalsada. Sa kalikutan po nitong pinsan ko at sa pagbabato niya ng kung ano-ano, siguro hindi niya po nakita, kaya tinamaan niya itong isang bakang itim na naroong nakatayo lamang sa may gilid ng kalsada. Kaya naman sinaway ko itong si Bitoy. Sinabihan kong tumigil na nga po at nakakadamay na siya sa ginagawa niya. Dinig na dinig ko po yung paglagatok nitong bato sa katawan ng baka. Pero nakatayo lang po yung baka doon at nakamasid sa aming dalawa habang dumadaan papalampas sa kanya. Pero doon pa lamang po ay napansin ko na ang kakaibang ikinikilos ng baka. Parang alam niyo po yung tao ang nakatingin sa amin. Partikular na kay Bitoy. Mas lalo namang kaming nagulat nang bigla itong tumakbong papasugod sa pinsan ko. Todo sigaw noon si Bitoy at ako nga ay nilampasan ng baka. Pero siya, galit na galit po sa kanya yung bakang itim at parang gustong-gustong sakta ng pinsan ko. Mabuti na lang talaga at mabilis na nakakayat sa may puno ng duhat si Bitoy. Kaya nga lang po dahil sa puno ng antik yung duhat, yun ang pinagtitiisan nito. Alam niyo po yung mga pulang malalaking langgam na yung bahay nila ay pinagdikit-dikit ng mga dahon na kulay puti na parang mga laway nila. Yun po yung mga langgam na kumagat sa kanya. Ang pagpipilian niya lang, tiisin yung mga kagat nun o bumaba at magpahabol sa baka. Siyempre ako din po ay nanigurado na. Ayokong sa akin mabaling yung galit ng hayop. Kaya umakyat po ako sa puno ng bayabas. Mas okay naman doon kasi walang mga langgam. Pero ng mga sandaling iyon, nagsisigawan na kami nito ni Bitoy. Sinasabihan ko siya na huwag bababa kasi nga maaaring mamatay siya sa suwag ng baka. Pero nagmamakaawa ito kasi nga panay kagat na siya ng mga langgam. Pero nagimbal na lamang po kami nang yung itim na bakang tinitignan namin biglang nawala. At ang naroroon ay isang lalaking balbon. Doon ko napagtanto na hindi baka yung nabato ni Bitoy, kundi yung napapabalitang aswang. Agad naman akong bumaba nang makita kong balak akyatin ng aswang si Bitoy. Naghanap ako ng pamalo, tapos sinigawan ko itong pinsan ko na kapag sinabi kong talon ay tumalo na kaagad siya. Nang makadampot po ako ng pamalo, hindi pa man ako nakakasigaw tumalo na si Bitoy at lumapit sa akin. Pumulot pa ito ng mga batong ipangbabato niya sa nilalang. Pero hindi niya nagawa. Naunahan kami ng takot, lalo na nung magsalita itong aswang at tumawa. Wika pa nito na hindi daw makakatakas si Bitoy at kakainin niya nga daw po. Halos wala na po kaming maisip pang gawin ito, kundi ang sumigaw, humingi ng tulong, at magmakaawa sa aswang na wag na kaming saktan. Duwag na kung duwag. Pero hindi po ninyong papangarapin ang malagay sa ganong sitwasyon. Hanggang sa may mapadaan pong sasakyan ng mga militar. Pagkurap namin at pagtingin sa aswang, bigla na lamang po itong nawala. Kami naman ay todo sigaw doon sa sasakyan ng mga militar at nakiusap na isabay kami kahit hanggang sa may daan pakyat sa bundok kung nasa ng bahay nila tiya. Biniro pa kami ng mga militar na wag daw pagala-gala at baka kami daw ang habulin ng aswang na pinag-uusapan sa baryo namin. Pero naawa na lamang sila nang makitang puro maga ang katawan ni Bitoy dahil sa mga kagat ng antik. Ang kwento lang namin ay hinabol kami ng aswang na baka pero walang naniwala. Kahit nung pagdating po namin sa bahay, katakot-takot na sermon ang inabot namin kay tiya. Kasi wala po yung mga bitbit namin pagkain mula sa mansyon ni Don Mariano. At hindi ko na po malaman kung nasan yung ibinayad nila sa amin sa labis na pagkataranta. Pero imbis na itanong kung ayos lang kami, pinagbintangan pa kami ng tiya na kinuha lang daw namin yung pera at winaldas. Tapos nagdadahilan na lamang sa aswang.
Kahit pang kitang-kita na niya yung pamamaga ng mga mata at labi ni Bitoy dahil sa kagat ng langgam. Kaya naman ng gabing yon hindi po kami pinakain ng hapunan para magtanda kami. Ayos ka lang ba, Bitoy? Huwag kang mag-alala, bukas wala na yan. Kaya sa susunod bawasan mo paglalaro. Kung tinulungan mo ako doon at natapos tayo kagad, di sana hindi natin nakita yung baka na yon. Kaya magtanda ka na. Kita mo ang bilis bumalik ng karma. Uwi ka ako dito. Hindi ko po alam noon kung maaawa ba ako o matatawa sa naging itsura niya. Pero yun nga po, umasa ko na sana nagsilbing aral yun sa kanya. Nang kinaumagahan, dahil sa gutom na talaga kami at wala doon si Tia, niyaya ko si Bitoy na magtungo sa kakahuyan. Magaling na rin naman kasi yung mga kagat sa kanya ng langgam. Isa pa pareho lang kaming gutom. Plano naming manguha ng mga prutas sa gubat. Ito kasi ang naisip namin na pantawid ng gutom. Habang nasa gubat naman po kami, nakakarinig kami ng mga sari-saring ingay. Mga kakaibang hiyawan. At bigla na lamang nagliparan yung mga ibon nang makarinig kami ng isang malakas na putok na umalingaw-ngaw sa gubat. Buong pag-aakala ko po noon ay may inkwentro ng nagaganap. Mga barilan. Kaya naman agad kami naganap ng matataguan. Hindi po namin lubos maisip kung paano namin naakyat yung matataas na puno noon na sobrang taba ng katawan sa pagnanais na makaiwas sa mga nagbabarilan. Hanggang sa may isang baboy ramo, ang tila pipilay-pilay na naroroong tumatakas mula sa sino mang nakasugat dito. Hanggang sa siguro sa dami ng dugong nawala, bumagsak na lamang ito at humandusay sa baba ng punong pinagkataguan namin. Ito namang si Bitoy umiral na naman ng pagiging makulit at pasaway. Nang makita niyang hindi na gumagalaw itong malaking baboy ramo, agad na bumaba ito at niyaya ko. Pepe, dali, bumaba ka na dyan. Tulungan mo ako dito bago pang mahanap ito ng bumaril sa kanya. Iuwi natin sa bahay. Tiyak na matutuwa si Tia nito. O kaya maigi pa, ihawi na lang natin dito sa gubat para tayo naman ang kumain. Baka hindi pa tayo nitong makatikim at ibenta lang lahat ni Tia. Uwi ka ni Bitoy. May punto naman talaga siya na baka nga ibenta lamang ito kapag nakita ni Tia. Medyo mukhang pera po kasi madalas ang aming Tia. Pero mali din naman na ihawi namin yon dahil sa hindi naman kami yung nakahuli. Ano ka ba? Huwag mo nang pag-interesan pa yan, Bitoy. Ang mabuti pa antayin na lang natin yung may-ari nito, yung nakabaril sa kanya. Malay mo bigyan tayo kahit konti. Kasi kung dadalhin natin yan tapos makita pa tayo nung nangangaso, baka pati tayo barilin pa, diba? Tugon ko dito. Napagtanto naman ni Bitoy na may punto ako. At saka lahat kasi ng mga naiisip niya, laging palpak at napapahama kami. 30 minuto po ang lumipas. Nang makarinig po kami ng mga kaluskos sa di kalayuan. At doon nga po nakita namin itong isang matipunong lalaki na tadtad ng mga tato sa katawan. Nakakatakot po ang dating at parang mamamatay tao. Dire-diretso po itong lumapit doon sa baboy ramo at tinignan yung tama. Eto nga yun. Mabuti naman hindi kayong nag-isip ng kalokohan dito sa huli ko. Kung hindi ay magagaya kayo sa kanya. O, ba't narito pa kayo? Tanong sa amin ng lalaki na parang gusto na niya kaming umalis. Pero naglakas loob si Bitoy na magsalita at sinabing binantayan nga namin yung huli niya para walang kumuha. At baka naman maaari kaming bigyan kahit kapiraso at wala pa kaming kain simula kagabi. Nag-isip naman itong lalaki. Pagkatapos nilabas niya yung jungle bolo niya. Sa talas nito ni hindi man lang siya nahirapang tapyasin yung isang hita ng baboy at binigay sa amin. Mahusay kayong dalawa. Madiskarte at matapang para kausapin ako sa pakikipaghati sa huli ko. Anong mga pangalan nyo? Wika nung lalaki sa amin. Sabay naman kaming nagpakilala dito sa lalaki na nagpakilalang Abelardo. Alam naming hindi siya taga roon sa amin.
Kaya natanong namin kung saang baryo ba siyang nagmula. Pero wala daw siyang lugar doon. Naroon lamang siya para mangaso at maganap ng pinakamagiging tropeyo niya. Parang kung tama ang pagkakaintindi ko, may mga kasamaan din siyang iba pang mga mangangaso na nasa ibang parte ng gubat na iyon at nagpapaligsahan sila kung sino ang may mahuhuling pinakapambihira at pinakamabangis na hayop sa kagubatan. Sa madaling sabi, naroon siya para maglibang. Nakuha nito ang interes namin. Noon pa man pangarap na namin ang matuto kung paanong mangaso. Madami po kasing mga baboy ramo noon sa aming gubat, pati mga puting unggoy. Yung puting unggoy po bawal yun huliin. Sagrado yata o parang ganun, bantay sa gubat daw. Kaya walang nangangas na manakit doon. Mamalasin daw po kasi. Pero sa isipin na matuto kaming manghuli ng baboy ramo, yun ang nagpasabik sa amin. Dahil sa bukod sa masarap ang karne ng baboy ramo, tunay na mahal din po. Kaya naman natanong namin itong si Mang Abelardo kung saan ba siya naglalagi at plano naming puntahan siya para magpaturo sa pangangaso. Ang ginawa niya, niyaya niya kami sa pansamantalang tirahan niya sa isang parang kuweba doon sa gubat. Malapit ito sa may ilog. Lilinisin niya daw yung baboy para maiimbak para sa mga susunod na araw na pagkain niya. Tapos yung iba ihawin na lang daw namin at mukhang bata pa naman daw yung baboy ramo at malambot pa ang karne. Yun nga po ang ginawa namin. Kwentuhan habang nanonood kaming hinihiwa niya yung karne at inilalagay sa parang sampayan para pausukan. Mas tatagal daw po kasi ang buhay ng karne sa ganoong paraan. Napagkwentuhan namin ng maraming bagay at naikwento namin sa kanya yung tungkol sa aswang. Nung una medyo parang ayaw niya pang maniwala. Sigurado ba kayo sa mga sinasabi niyong aswang dito sa lugar niyo? At naging malaking baka pa. Alam niyo, sa tanang buhay ko na nasa kagubatan ako, ni minsan wala akong nakasagupang aswang. Mga rebelde marami pero aswang. Alam ko kwentong kutsero lang yan. Sabihin na nating totoo nga yung aswang. Sa tingin niyo ba naririto pa yon? Sa tono ni Mang Abelardo po noon, tila ba nalibang pa siya o parang nasasabik na may ganoong nilalang ang umiiral sa aming bayan. At nais niya daw itong makita at mahuli. Wika pa ng lalaki na sakaling totoo nga yun at magawa niyang mapatay, siya ang mananalo sa paligsahan nilang magkakaibigan. Kasi madalas napalakihan lang sila ng mga pangil ng baboy ramo na nahuhuli nila. Yun kasi ang pinakamadalas na makikita sa gubat. Pero kung pangil o kaya bungo daw ng isang aswang ang maiuwi niya, wala na magiging usapan pa. Siya ang mananalo at kukuha ng perang nasa pustahan. Sa araw-araw pabalik-balik po kami sa gubat para makipagkwentuhan dito kay Mang Abel at magpaturo nga sa tamang paggamit ng mga patalim at nung baril na gamit niya. Labis ang tuwa namin. Parang sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng matatawag naming kaibigan at kuya. Mabait sa amin si Mang Abelardo at palagi niya kami binibigyan ng mga nahuhuli niya. Nagkalat pa kasi ang mga baboy ramo doon at ito ang madalas na huli niya. Sumubok din naman po kami pero hindi namin magawang patamaan ito kahit ng palaso. Alam niyo mga bata, hindi namang natututuhan ng basta-basta ang ganitong kakayahang kagaya ko. Inabot ako ng ilang taon mula nang mag-umpisa akong aralin ang pangangaso para lamang magawang makapatay ng isang baboy ramo. Kaya huwag kayong malulungkot kapag hindi naging tagumpay yung mga patibong na ginawa nyo. Ang mahalaga nagpapatuloy kayo na hindi kayo sumusuko. Parang kagaya sa buhay. Kung magpapatuloy lang kayo at hindi susuko sa pangarap, pasasan ba at makakamtam nyo din ito, di ba? Wika ni Mang Abelardo. Kung maaari nga lang noon na kahit sa gabi pupunta kami doon para makapagkwentuhan. Iba kasi yung sayang nararamdaman namin ni Bitoy kapag nandun, kumpara sa lungkot at takot sa bahay ni Tia. Pero kasabay po nito, sa bawat araw na lumilipas ay ang mga balita ng aswang. Mga pagsalakay sa mga alagang baboy, kalabaw at baka.
Hindi pong basta-basta yung mga aswang na ito. Kasi kayang-kaya nilang mambiktima ng mga hayop na mas malaki sa kanila nang walang kaingay-ingay. Parang kung iisipin ay kagaya sila ni Mang Abel. Mahusay na mga ngaso, pero mga tao at baka ang hinuhuli nila. Isang araw ay naging maugong po sa bayan namin ang tungkol sa babaeng buntis na pinasok umano sa bahay at walang awang winakwak yung tiyan para makuha yung bata sa sinapupunan nito. Maging puso at mga laman loob ng babae sinimot. Kaya nga po puro bawang na lang ang mga kabayan sa amin at walang palyang mga pagsusunog ng goma at ng kamangyan sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Pepe, nabalitaan ko sa tiya mo yung tungkol sa di umano inkwentro nyo sa aswang. Noong galing kayo sa bahay nila Don Mariano, matanong ko lang, namukhaan mo ba yung aswang? Sa tingin mo ba kung makikita nyo ang mukha nito bilang tao, makikilala nyo ba? Wika at tanong ni Kapitan. Hindi po ako sigurado, Kapitan. Masyadong madilim po at mabilis sa mga pangyayari. Ang iniisip lamang po namin noon ni Bitoy ay ang makaligtas at mabuhay. At saka wala po kayong maasahan sa pinsan ko na magang-magaha yung mukha niya at halos hindi siya makakita. Pero ang ikinakabahala ko lamang po ay pinagbantaan niya po kami. Napapatayin niya kami anuman ang mangyari. Ang problema lamang po ayaw maniwala ni Tia. Nag-aalala po kami na baka bigla na lamang po kaming pasukin ng aswang sa bahay oras na matuntun po kami. Tugon ko naman kay Kapitan. Huwag kang mag-alala, iyo. Nakausap ko na ang mga manunugis ng aswang. Mga pinakamagagaling. Sila na ang bahala maganap sa mga aswang na yan. Kilala ang mga manunugis na ito sa galing nila sa paghanap sa tao man o hayop, pati aswang. Kaya natitiyak kong masusupil na nila ang kinatatakutan mo. Sa ngayon siguraduhin mo na lang na hindi kayong nagpapagala-gala sa labas. Baka multuhin pa ako ng mga magulang mo kapag pinabayaan ka namin. Kaya sige na, umuwi ka na. Wika ni Kapitan. Malapit na kaibigan po ng tatay ko itong si Kapitan. Pero masyado po nitong pinangangatawanan ang paglilingkod sa aming baryo. Na palaging katarungan ang kailangang umiral at galit sa mga palalo at tiwali, maging sa mga mapang-abuso. Kaya nga kahit hindi man niya sabihin kapag nakikita niya si Tia, pumapangit at umaasim ang mukha nito. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Pero mas lalong naging abala itong si Kapitan nang kumalat ang balita tungkol sa isang pugante. Isang tao na pinaghahanap ng batas at isang tao na di umano marami ng pinatay. Marami ng sinalanta at inagrabyado. Ang puganteng si Abelardo Bordado. Marami naman ang natakot. Kasi may aswang na nga, mayroon pang halangang kaluluwa na naroroong nagpapagala-gala. Kaya nga kahit yung pagpunta namin ni Bitoy sa mansyon ni Don Mariano ay nalimitahan na. Isang araw nang wala kaming gawa sa mansyon nila Don Mariano, nagpaalam kami sa tiya namin na mangunguha kami ng mga kahoy sa gubat. Pero ang totoo niyan, pupunta kami sa lugar ni Mang Abelardo para sa pagsama namin sa pangangaso. Pero wala siya doon. Mukhang maagang lumabas para sa pangangaso niya. Kaya naman nagyaya na lamang itong si Bitoy na maligo sa ilog hanggang sa makabalik si Mang Abelardo. Pero lumipas na lamang ang tanghaling tapat at wala siya. Naroroon yung mga pinausukan niyang baboy at may baga pa yung mga kahoy doon. Kaya itong si Bitoy kumuha ng mga peraso doon. Hinugasan at inihaw sabay pinagsaluhan namin. Alam mo, Pepe, nakakaingit si Mang Abel ano. Malaya siyang ginagawa anuman ang gustuhin niya. At saka walang nagbabawal sa kanya dito sa gubat. Ganito ang gusto kong buhay. Kakain ako kapag gusto ko. Matutulog ako kapag gusto ko. At maliligo sa ilog ng walang sumasaway. Sa bahay ni Tia, kahit tayo naman ang nag-iigib ng tubig, nagagalit siya kapag napaparami ang ginagamit natin sa pagligo at paghugas. Hindi naman siya ang nagbubuhat ng mga timba. Tapos sa pagkain, kailangan siya muna ang unang kumain bago tayo. Kung anong matitira sa hapag, yun ang paghahatian natin.
hindi naman tayong mga aso, hindi ba? Kaya nga maswerte itong si Mang Abel. Masaya ang buhay ng isang mangangaso. Malaya at saka ikaw ang batas sa sarili mong buhay. Alam mo, kung magkakaroon lang ako ng pagkakataong maglayas, lalayas talaga ako at sasama ako kay Mang Abel. Kung saan siya pupunta, sigurado mas masaya yon. Sumama ka, Pepe, ha? Wika ni Bitoy. Ayang ka na naman, Bitoy, sa mga panaginip mo at mga reklamo sa buhay. Pinaglihi ka yata sa sama ng loob ni Tia kaya ganyan ka. Magpasalamat ka na lang na may nasisilungan tayong bahay at may nagpapakain sa atin, ano. Hindi lahat may tirahan, tandaan mo yan. Isipin mo anong pakiramdam kung mag-isa ka dito sa gubat, tapos mahamog sa gabi at malamig. O kaya kung makakita ka ng aswang, anong gagawin mo? Wika ako kay Bitoy. Aba, kung sakaling kasing galing naman ako ni Mang Abel, ayos lang naman. Tiyak na kayang-kaya kong patayin ang mga aswang na yan. Nakita mo naman kung paano siyang nakikipagpambuno sa mga baboy ramo, di ba? Alam mo kung gaano siyang kahusay at kaliksi. Labis ang paghanga nitong pinsang kong si Bitoy sa mga kakayahan ni Mang Abel. Akala mo ba ay bayani ang tingin niya sa lalaki? Na parang lahat ng bagay kaya nitong gawin. Paulit-ulit pa niyang sinasabi sa akin, nakakausapin niya si Mang Abel na isama siya sa paglalakbay nito. Oras na magpa siya itong umalis na sa bayan namin. Inihahanda na nga niya yung bag niya para sakaling biglaan ay makakatakas agad siya sa bahay. Ako naman ay panaypigil sa kanya. Hindi ko kasi makita ang magiging buhay ko na palaboy at walang kamag-anak. Sa madaling sabi po, mahina ang loob ko. May parte ng isip ko na gusto kong lumayas din sa bahay na yon. Pero mas malaki yung parte na natatakot at mas gustong magtiis na lamang sa kalupitan ni Tia. Araw at gabi ko itong iniisip at araw-gabi puro ko tanong. Ano kaya kung hindi namatay sila tatay? Ano kaya kung nakapagpatuloy ako sa pag-aaral? At ano kaya kung hindi ako nagpauto kay Tia na ibenta ang lupa at bahay na naipundar nila tatay? Ano kayang buhay ko ngayon? Wala na po kasi akong nakita o nahawakan pa sa pinagbentahan ng bahay at lupa namin. Ang sabi lang ni Tia, pinangbayad niya daw sa mga utang nila tatay at sa mga gastos niya sa pagpapalibing at pagpapatira sa akin. Gayong alam ko na walang utang sila tatay. Sila pa nga po ang nagpapautang sa mga kalugar namin. Inabot kami ng halos hapon na po sa gubat. Sinulit namin ang paliligo at pagkain ng mga pinausukang baboy. Alam namin na hindi magagalit si Mang Abel at madali lang sa kanya ang manguha muli nito. Kaya puno yung tiyan namin sa mga karne. Walang kasing sarap po ang tapang ng lasa ng karne nitong mga baboy ramo. Nang sa tingin namin na hindi nababalik si Mang Abelardo sa araw na yon, minabuti namin ang manguha ng mga panggatong at kung anong gulay na maaaring mailuto pag-uwi. Magaling kami sa ganito, paghahanap ng mga nahuhulog na nyog, mga gulay at labong mula sa kung kanino mang lupa na naroon sa gubat at mga ligaw na prutas. Bagamat bigo kami sa pakay namin, pero ayos lang, nakaligo kami at nakakain pa ng pinausukang karne. Pagdating namin sa bahay ay naroon si Kapitan. Kausap ang Tia. Nang makita kami ay tinawag na din kami. Kamusta kayong dalawa? Mukhang ang dami niyang mga nyog na napulot niyo ah. Siya nga pala, napunta ako dito para bigyang babala kayo. Alam niyo namang may gumagalang aswang di umano dito sa baryo natin, di ba? Sa kasamaang palad bukod sa aswang, pinaniniwalaan na ditong nagtatago sa parte ng bayan natin ang isang wanted na tao. Isang delikadong tao na mamamatay at walang awa. Kilala siya sa tawag na Abel Bordado dahil sa mga tattoo nito sa mga braso at katawan. Wala naman ba kayong nakita sa gubat? Malaking posibilidad na nasa mga kakahuyan itong nagtatago. Kaya kung ako sa inyo, mag-iingat ako lalo na sa pagpunta nyo sa kakahuyan. Sinong makapagsasabi na nariyan palang nagtatago ang isang mamamatay tao? Kapag may nakita kayong kahinahinalang tao, ipagbigay alam nyo agad sa amin.
May pabuyang nakaanda sa sino mang makapagtuturo sa kanya. Wika ni Kapitana. Sa mga narinig namin ay nakaramdam ako ng kaba. Dahil base sa mga paglalarawan ni Kapitan at sa mga tattoo nito sa katawan, akmang-akma ito sa mga nakita namin kay Mang Abel. Lalo pa at parehong pangalan lang din sila. Abel, Abelardo. Nagkatinginan kami ni Bitoy pero umiling ako. Kasi parang gusto niyang isumbong kay Kapitan na nakita nga namin dahil na din sa narinig niya yung salitang pabuya. Pero kasi wala namang saysay yon. Tiyak na mapupunta lang kay Tia at ipangsusugal niya. Isa pa, hindi naman mukhang kriminal at mamamatay tao itong si Mang Abel. Malayo sa mga sinasabi ni Kapitan na walang awa daw at pinapatay ang lahat ng makita nito. E di sana patay na kami nitong pinsan ko. Pero dahil nga po doon, mas naintriga ako at mas gusto kong makausap si Mang Abel. Gusto ko siyang balaan tungkol sa mga naghahanap sa kanya. Kasi alam ko naman kung masama o mabuti ang isang tao oras na makausap mo ito. At natitiyak kong hindi masamang tao si Mang Abel. Sa mga sumunod na araw ay hindi muna kaming pumunta sa Kakahuyan. May dahilan na rin kaming tumanggi sa utos ni Tia sa pagpunta sa gubat para sa mga panggatong dahil nga sa mamamatay taong naroroon. Galit man si Tia pero ayaw niya din ang mapahamak kami at mamatay. Natuon po ang pansin ko at oras sa paglilinis sa mansyon ni Don Mariano. Kasama si Bitoy, araw-araw na naroroon kami. At kung ano-ano na lang ang pinag-uutos nila. Mas mabuti na yon kaysa palagi kaming binubulyawan ni Tia. Basta po may nabibigay kaming pera sa araw-araw, payapa ang buhay namin. Alam mo, Pepe, nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Palagi na lang tayong mahirap. Palagi na lang tayong kabado na sa tuwing magtataas ng boses si Tia sa bahay, para tayong mga dagang aligaga sa sulok. Gusto ko namang magbago ang buhay natin. Yung hindi na natin kailangan magmukhang katulong at alila. Ikaw ba, Pepe? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Bitoy. Napapagod din siyempre, Bitoy. Sino ba naman ang matinong tao na magiging masaya na nahihirapan sa araw-araw at nagugutom? Pero may tamang paraan para mabago natin ang buhay natin at umasenso, may awa ang Diyos. Sagot ko naman dito. Mukhang sa ibang tao lang naaawa ang Diyos. Hindi sa atin, Pepe. Tignan mo naman, iniwan tayo ng mga magulang natin. Kung tratuhin tayo ni Tia Alipin, saan ang awang sinasabi mo dyan? Alam mo, sa tingin ko, ang mababait at nagpapaapi, yun ang palaging talo sa buhay. Tignan mo yung mga masasama mapera, mayaman, malalaki ang bahay tapos mga masasaya. Alam mo, bakit hindi natin isumbong yan si Mang Abel sa mga pulis? Malaki yung gantimpala, di ba? Hindi na natin kailangan makinig kay Tia. Oras na makuha natin yon, di lumayas na tayo. Iwan natin si Tia sa bahay niya. Pumunta tayo sa Maynila. Balita ko madaling umasenso doon, lalo pa pag may pera tayo. Muling tugon ni Bitoy. Pinakinggan ko lamang ang mga reklamo nitong si Bitoy. Hinayaan kong mailabas niya lahat ng sama ng loob niya at mga inis sa buhay. Sa pag-aakala na sa ganitong paraan ay magiging maayos ang pakiramdam niya at magiging matino ang pag-iisip niya. Pero akala ko lamang po pala yun. Hindi ko inasahan na iyon ang magiging umpisa ng bangungot sa buhay namin. Nang sumunod na araw, bandang mga 12:00 ng tanghali, itong si Bitoy po kasama nila si Kapitana. Hindi ito nakapagpigil at sinabing nakita niya raw pong mag-isa yung tinutugis na pugante sa gubat. Naririnig ko po itong nag-uusap-usap para sa plano. Naandun din si Tia Rosa, nakikinig at sumingit na gustong masigurado na makukuha daw ni Bitoy yung pabuya oras na matunto nila si Abel Bordado. Parang yun lang po ang concern ni Tia Rosa noon, ang makuha yung pera. Habang abala sila, pasimple po akong tumakas at nagpunta sa gubat.
Ibig kong maunahan sila kapitan papunta sa lungga ni Mang Abel at mabala nito sakaling naroroon pa siya. Alam kong oras na kumilos ang mga naroroong tao at ilang otoridad ay mapapahamak talaga si Mang Abel. O baka naman mapatay siya ng mga tao. Parehong ayokong mangyari. Mabilis po akong tumakbo. Kahit na sumasabit na ako sa matatalim na halaman at natutusok ako, sige lang ako hanggang sa marating ko itong tirahan ni Mang Abel. Nadatnang ko siyang naroroon at naliligo sa ilog. Kaya naman agad ko itong nilapitan. Hindi ko sinabing yung pinsan ko ang nagsumbong. Sinabi ko lamang na may nakakita sa kanya sa gubat at naroon ngang napadaan sa bahay namin sila kapitan para sa pagpaplano dahil bahay ni Tia ang madaraanan papunta sa gubat. Kalmado lamang na kumilos si Mang Abel at iniligpit ang mga gamit niya. Pinakain niya sa akin yung mga naroroong karne na nakaihaw at hindi daw niya madadala lahat. Balak niyang magtungo sa mas malalim na parte ng kagubatan. Ako naman inutusan na niyang umuwi sa amin. Delikado daw at baka masaktan pa ako. Doon ko nakumpirma na mabait na tao si Mang Abel. Kaya ang naisip ko ay sumama sa kanya. Mas kabisado ko yung gubat at mas alam ko kung saan ang pinakamainam na pagtaguan sa ganoong sitwasyon. Kailangan lang na maialis yung mga kalat sa may ilog upang mabura yung bakas niya at hindi malaman na naroon talaga siya. Yun po ang nasa isip ko. Pero ayon kay Mang Abel ay hindi yun posible dahil sa napakainit pa ng mga bato sa pinag-iihawan niya at madali lang masasabi na may galing sa lugar na yon base sa mga damo at halaman. Kaya naman hayaan na lamang daw yun at kailangan na niyang umalis. Ako naman dahil sa hindi niya pinayagang sumama. Pabalik na sana po ako sa daan pa uwi sa amin nang makita ko pong muli itong lalaking balbon. Yung aswang na humabol sa amin. Nakatayo at nakatingin po sa akin at marahang naglalakad. Sa takot ko imbis na pauwi ako, ay sumunod ako kay Mang Abel at sinabi ko yung nakita ko. Pero dahil sa wala na kaming oras para mag-isip, sinabihan niya na lamang ako na mauna at ituro ko ang daan sa sinasabi kong mainam na pagtaguan. Ang totoo ay wala naman po akong naisip na pwede niyang pagtaguan. Sinabi ko lamang yon para pumayag siyang sumama ako sa kanya. Noong mga pagkakataon na yun ay gusto ko na rin makipagsapalaran. Nagsasawa na rin po kasi ako noon sa bahay ni Tia dahil puro pagmamalupit na lamang. Kaya nga dala-dala ko noon yung backpack ko na may nakalagay na iilang damit. Parang yung usapin tungkol kay Mang Abel ang naging hudyat sa akin para magdesisyon. Ika nga leap of faith na kung hindi ako aalis sa poder ni Tia at hindi ko susubukan ng buhay sa labas ng aming baryo, ay walang mababago sa buhay ko. Tuloy-tuloy lang kami sa paglayo. Pero imbis ng mga otoridad at sila kapitan ang makita naming nakasunod sa amin, ay yung malaking itim na baka na. Muli namang bumalik yung takot sa isipan ko. Kasi biruin mo po, umaga pa nun at maliwanag, pero nagagawang magpalit anyo ng aswang sa pagiging tao at pagiging baka. Maging si Mang Abel ay nakikita itong nangyayari at sinabihan nga akong mas bilisan ko pa ang pagtakbo. Doon ay naniwala na siya sa aswang at wala daw siyang paghahanda. Hindi niya maaaring sagupaan yung aswang at baka kapag nagawang masugatan siya o mapinsala ay maging dahilan din ng pagkahuli sa kanya ng mga humahabol sa amin. May mga aso kasing dala sila kapitan. At alam kong sa paghahanap ito ng amoy ng kung sino man at ang mapinsala si Mang Abel ay hindi magandang balita para sa aming dalawa. Kasi kapag nakita akong kasama siya, malalaman nilang tinutulungan ko itong tumakas. Ibig sabihin kasabwat ako at maaaring pati ako ay maging isang pugante. Hindi nga po ako nagkamali sa hinala na magagawang makasunod ng mga tumutugis kay Mang Abel. Mahusay ang mga kasama ni Kapitan at nagawa nilang masundan ang bakas namin. Pero may isa silang malaking problema dahil sa madadaanan nila. Naroroon din itong aswang, kaya tiyak na malaki ang posibilidad
na magkita-kita sila bago pa man kaming maabutan ng kung sino man sa kanila. Masyadong maingay. Masyadong dinig tayo ng mga nakasunod sa atin, Pepe. Madali ka, pumasok ka dito sa batong ito. Wika ni Mang Abel. Ang batong itinuro naman po nito ay tila pasukan sa isang butas o kuweba sa ilalim ng lupa. Ayon sa kanya ay kakapusing kami kung magtutuloy-tuloy kami sa pagtakbo. Kaya kailangan namin lituhin itong aswang at sila kapitan. Mabaho sa loob ng butas na parang may namatay na kung ano. Pero sinabihan ako ni Mang Abel na manahimik at maririnig daw kami dahil sa nasa labas na sila kapitan. Pero wala yung aswang. Dinig ko yung mga aso na nagtatahulan. Naging bentahin namin ang mabahong amoy sa loob ng kuweba. Dahil dito hindi kami naamoy ng mga aso. Dire-diretso lamang sila at dinig ko si Bitoy na kasama nito. Hanggang sa bigla ko pong naalala na nagbanta nga itong aswang sa amin. Natitiyakin niyang mapapatay niya kami, lalo na itong si Bitoy. Magtatakip silim na nito, pero naroroon kaming nakatago pa din. Pero sila Bitoy, hindi pa po sila nakakabalik. Wala pa din at yun lang naman ang tanging daanan pabalik sa aming bahay. Nakita ko si Mang Abel na nag-aalala para sa pinsan ko. Kaya naman imbis na tumakas na kami o tumakas na siya, at total wala pa doon ang mga naghahanap sa kanya, ay sinamahan niya ako para hanapin si Bitoy at ang grupo nito. Mukhang iba ang puntirya ng aswang, Pepe. Nasa peligro ang mga naghahanap sa atin, lalo na ang pinsan mo. Wala siyang kalaban-laban. Eto, hawakan mo ito. Bigay sa akin ng isang matandang ermitanyo. Hindi ko alam kung anong pakinabang nito, pero sa'yo na yan at etong sa akin. Wika ni Mang Belardo. Ang iniabot po sa akin ni Mang Abel ay isang punyal. Maiksi at simple, pero kakaiba ang disenyo. Pamprotekta ko lamang daw sa sarili ko, sakaling may masamang mangyari sa kanya. At sa kanya namang gamit niya itong isang mahabang itak na napakanipis. Hindi po siya espada. Isang itak siya na gamit ng mga katutubo natin. Magkasama kaming marahang sumunod sa kung saan man napadpad itong sila Bitoy. Dahil nga sa isang mangangaso si Mang Abel, kaya madali niyang nasundan ang bakas nila Bitoy. Sa lawak ng gubat ay inabot na po kami ng takip silim. At kinakailangan na po namin ang gumamit ng mga dahon ng nyog para sa ilaw. Pero walang bakas nila Bitoy. Alam kong madami silang magkakasama. Pero kahit po yung aso, hindi namin marinig ang mga pagtahol. Mang Abel, ibig sabihin po ba nito, malayo na sila dito? Hindi ko na po marinig ang ingay nila kahit yung mga aso. Tanong ko kay Mang Abel. Nagkakamali ka, Pepe. Imposibleng makalayo sila kaagad. Pero may dahilan kung bakit hindi mo na marinig pa ang mga aso. Dahil maaaring patay na sila. Tugon naman ni Mang Abel. Ilang minuto nga lang po ay nakita ko na ang sinasabi ni Mang Abel. Dahil sa naroroon yung mga aso na nagkalat, yung gutay-gutay na katawan sa daanan namin. Nakapanlulumo dahil sa malalaking aso yun. At masyadong brutal yung nangyari. Pero walang senyales ng mga taong naroroon. Kaya naroroon pa din yung pag-asa ko na ligtas si Bitoy. Nang biglang hawakan ako sa damit ko nitong si Mang Abelardo at pinayuko ako. Hindi ko napansin sa unahan na naroroon na sila kapitan. Hawak ang kanilang mga sulo. Subalit napapalibutan ng 3 aswang. Mabuti na lamang at hindi kaming napansin ito at mabilis ang aksyon ni Mang Abel. Malaki po yung mga aswang at walang magawa yung mga kasama ni kapitan. Kahit pa may mga baril po sila. Naroroon silang magkakasama at nagsisiksikan habang marahang nilalapitan ng mga nilalang. Labis ang pagangil ng aswang at yung isa na kilala ko po, yung aswang na nanghabol sa amin at galit kay Bitoy. Dinig kong nagsalita ito at tumatawa. Tuwang-tuwa na sa wakas, natagpuan na niya si Bitoy. Nanatili po kaming tahimik. Si Mang Abel naman ay may inihahanda na kung ano mula sa dala niyang lalagyan.
Tapos sumenya sa akin na yumuko lamang. May inihagis ito sa mga aswang na nagawang masilaw nito. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Pero itong si Mang Abel ay mabilis na kumilos para kunin si Bitoy. At nang matapos nga niya itong mahablot, ay nakita ko po itong mga aswang na nagwala at nagsitalunan sa itaas ng puno. Tila gulong-gulo naman ang isipan nila, Kapitan. Tapos ay kanya-kanya silang takbo sa magkakaibang direksyon. Isang malaking pagkakamali ayon kay Mang Abelardo. Dahil sa mas madali silang makakain ng mga aswang sa ganoong paraan. Ang dahilan pala kung bakit hindi pa silang inaatake ng mga aswang ay nag-iingat ang mga ito dahil sa magkakasama silang mga tao. Kung kaya't buhay pa sila. Pero noong oras na umalis sila at maghiwa-hiwalay, yun na ang hudyat ng pagkain ng mga halimaw. Tulala si Bitoy na parang wala na sa sarili kahit anong sampal ko sa kanya para matauhan. At sa ingay ko, nagawa kaming mapansin itong aswang. Wala na kaming pagpipilian pa kundi depensahan ang mga sarili namin. Gamit ang punyal, buong tapang kong itinutok ito sa aswang. At mula sa likod, mabilis na sumugod si Mang Abel. Agad naman niyang initak ito sa mga paa, dahilan para mapadapa ito. Kasunod ay nang matumba ito, wala nang sinayang pang oras si Mang Abelardo at ibinaon niya yung itak sa ulo ng aswang. Sobrang nangisay po ito at nagsusumigaw bago tuluyang nawalan ng buhay. Subalit hindi pang tapos ang laban nang dahil sa dalawa pa sa kanila ang nabubuhay at kasalukuyan ng hinahabol ang mga tauhan ni Kapitan. Pero yung isang may galit kay Bitoy, naroroon pong papalapit na sa amin. Sa bigat ni Bitoy ay hindi ko itong magawang mabuhat at si Mang Abel naman po, hindi pang magawang mahugot yung itak niya sa ulo ng napatay niyang aswang. Tanging ako lamang ang naroroong posibleng lumaban dito sa aswang. Pero papaano? Isa lamang akong ordinaryong binatilyo na nangangarap maging mangangaso. Pero hindi po laban sa mga aswang. Ramdam ko ang panginginig ng bukong katawan noon at halos hindi ako makagalaw. Iwanan mo na ang taong yan at hahayaan kitang makaligtas. Pero hindi ko hahayaan na makaalis sa gubat na ito ang lalaking nang bastos sa akin at binato ko ng wala man lang dahilan. Wika ng aswang. Sa pagkakaunawa ko po, ay tila natapakan ang dignidad nitong aswang nang mabato siya ni Bitoy. Pero nanatili akong nakatayo sa pagitan niya at ni Bitoy. Sa isip ko pa na pinsan ko pa din itong si Bitoy. Bagamat nasilaw siya sa pera at ipinagkanulo niya si Mang Abel. At parang hindi ko makakayang mabuhay sa katotohanan na makakaligtas ako dahil sa isasakripisyo ko si Bitoy. Hindi mo pwedeng patayin ng pinsan ko, aswang ka. Hindi ba maaaring hayaan mo na lamang kaming mabuhay pareho? Magkapatawaran na lamang tayo at palampasin ang galit na ito. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon si Bitoy para itama yung mga kamalian niya. Uwi ka ako sa aswang. Pasensya ka na, pero huli na ang lahat. Hindi na magbabago ang katotohanan na patay na ang kasamaan ko dahil sa pagtugis diyan sa pinsan mo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin ang batas ng gubat na ito. Muling wika ng aswang. Mabilis ang ginawang pagsugod nito. Ni hindi ko na malayan na nagawa na ako nitong kalmutin sa tiyan. Halos hindi ko na pong naramdaman pa yung baba ng katawan ko dahil sa sugat na natamo ko. At kasunod nito ay ang pagsugod nitong aswang kay Bitoy na tulala pa din. Pasensya ka na, aswang ka. Hindi ko mahahayaang saktan mo itong bata habang naririto ako. Nagawa kong patayin ang kasamaan mo. Kayang-kaya ko rin gawin ito sa'yo. At mukhang magiging magandang tropeyo ka. Ngayon tignan natin kung talagang malakas ang mga aswang. Wika ni Mang Abel. Kung titignan po, dehado talaga si Mang Abel. Masyadong malakas ang pagkilos nitong aswang. At kahit anong pagtaga niya dito, nagagawa itong mapagaling ng aswang nang napakabilis. Habang naglalaban sila, kahit hirap na po ako, sinikap kong makuha itong itak ni Mang Abel na nasa ulo ng aswang.
Bawat kilos ko parang napupunit po yung mga sugat ko sa tiyan. Pero pilit kong nilabanan yung sakit at pandidilim ng paningin ko. Alang-alang sa kaligtasan namin. Buong sikap ko itong binunot. Alam kong ito ang makakapatay sa aswang at kailangan ito ni Mang Abel. Mang Abel yung itak. Inihagis ko po ito. Pero dahil sa panghihina ko, halos kalahati lang ng distansya nito ang inabot at alanganin para kay Mang Abel. Alam nitong aswang na delikado para sa kanya kung mahahawakan ni Mang Abel yung itak. Kaya pilit niyang inilalayo dito si Mang Abel. Kung makukuha ko lang yung itak, kung maibibigay ko lang sana ito kay Mang Abel, wika ako sa aking sarili. Pero nawalan na po ako ng malay tao nito. Nandilim yung paningin ko at sunod na paggising ko nasa ospital na po ako. Hindi ko na po alam pa ang nangyari kung paano akong nakaligtas. Pero hindi ko na po natagpuan pa si Bitoy at walang natagpuan ng Mang Abel. Wala din yung katawan ng patay na aswang at hindi daw po nilang nakita doon nang matagpuan ako at yung ibang mga sugatang kasama nila kapitan. Nalungkot ako noon dahil sa bukod sa wala na si Bitoy, wala na rin po si Mang Abel. Hindi ko alam kung nakain ba siya nung aswang o kung ano paman. Pero isa lang po ang iniisip ko. Buhay ako at wala si Bitoy. Maaring isinakripisyo ni Mang Abel si Bitoy para mabuhay kami. Yun lang po kasi ang pinakalohikal na eksplanasyon kung bakit ako nakaligtas pa. Siguro po nasa ilang buwan din ang lumipas nang tuluyang maghilom ang mga sugat ko. Wala na po ako sa poder ni Tia. Kinuha po ako ng isang grupo na nag-aalaga sa mga ulila. Napagpasya nila na hindi sapat ang kakayahan ni Tia para maalagaan ako dahil nga po sa kinasadlakan ko. Pabor na din po sa akin. Bagong buhay, bagong tirahan. Binigyan nila ako ng maayos na matutulugan at ng matinong trabaho sa isang plantasyon sa aming probinsya. Isa ako sa mga nasa taniman ng isang sikat na prutas po sa aming lugar na dinarayo talaga. Umpisa pa lamang po ito at wala akong masyadong kaalaman sa ganitong trabaho. Pero magaling naman na ako at masipag at alam kong matututuhan ko din ito. Buong pag-aakala ko ay ayos na ang lahat. Napayapa na ako at ang buhay ko. Pero hindi pa pala. Tunay po pala na sa buhay na ito, mismong kababayan mo pa at kapwa mo ang hihila sa iyong pababa na pag-iisipan ka ng masama. Naging maayos po kasi ang pakikisama sa akin noong parang mga katiwala ng plantasyon. Sabihin na nating naging paborito nila ako dahil sa kasipagan ko at pagiging magalang. Bagay na hindi masyadong ikinatuwa ng mga datihang nagtatrabaho doon. Isa na dito si Mang Dindo. Mabait po siya sa akin at palangiti. Pero lingid sa kaalaman ko na sinisiraan niya na pala ako sa mga katrabaho ko at sa ibang mga matataasang katungkulan sa plantasyon. Namakati daw ang mga kamay ko. Natamad daw at nagtatago sa trabaho. Hanggang sa hindi pa itong natuwa at pinapalabas na nagnakaw umano ko sa mga katrabaho namin. Nakita sa mga gamit ko sa higaan yung mga pera at relos na mga katrabaho ko. Kaya po isang gabi, bigla na lamang akong sinakluban ng sako ng mga di ko nakilalang tao. Pinagpapalo at pinagtatatadyakan hanggang sa parang nabingi na nga ako at halos wala nang marinig pa. Yan ang nararapat sa'yo. Mapapayil at magnanakaw. Akala mo ba malalamangan mo kami dito? Dito na kaming tumanda at hindi ang isang katulad mong ulila ang aagaw sa amin nitong lugar. Malawak ang plantasyon. Walang makakaalam kung ilibing ka namin dito at gawing pataba sa tanim. Wika ni Mang Dindo. Hanggang sa maalala ko yung punyal na binigay sa akin ni Mang Abel. Nasa akin pa rin ito. Tanging ito ang naiwan sa lugar kung saan ako natagpuan ng mga tao sa gubat. Marahan ko itong dinukot sa tagiliran ko at sa nanghihina kong katawan at malabong paningin. Ginawa ko ang lahat para masalakay itong mga nakapalibot sa akin. Alam ko pong mali ang manakit ng ibang tao. Pero kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Nasaksak ko sa paa yung isa.
Tapos yung dumagan sa akin sinaksak ko din sa binti niya. Ayokong pumatay, gusto ko lang makaligtas. At nang luminaw yung paningin ko, kita ko po itong si Mandindo na hawak yung tubo. Akma akong papaluin nang dumating po doon si Mang Abel. Hindi siya nag-alangan na tagpasin sa likod si Mang Dindo. "Matagal kitang hinanap, bata. Dito lang pala kita matatagpuan. May utang ako sa'yo. Wala akong ibang pagpipilian at sana mapatawad mo ko." Wika ni Mang Abel. Ikinuwento naman niya na talagang hinanap niya ako noong malaman niyang nakalabas na ako ng ospital. Ang nangyari po pala, nakipagkasundo yung aswang sa kanya. Maluba yung sugat ni Abel at nasa bingit na din siya ng kamatayan. Pero nakipagkasundo yung aswang na bubuhayin lamang ako kung ibibigay ni Mang Abel si Bitoy at papayag si Mang Abel na maging kauri nila. Pinili niyang iligtas po yung buhay ko at pinili niyang pasanin yung sumpa ng pagiging aswang alang-alang sa aking kapakanan. Hinanap niya ako dahil sa gusto ako nitong ampunin. Maraming pera yung mga aswang at ibinahagi nila ito sa kanya. Bagamat hindi niyang naikwento sa akin kung sino ba talaga yung mga aswang, pero nakuha niya daw yung respeto nitong pinunong aswang dahil sa matapang niyang pakikipaglaban dito alang-alang sa buhay namin. Sumama po ako kay Mang Abelardo. Sinuporta niya ang pag-aaral ko at sinikap niya maging isang tunay na kapatid sa akin. Dito ko na lamang pong tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at nawa pagpalain tayong lahat.